Hello, hello, hello uli. Ito po, may bago tayong balita. Ang namatay po, ito po ang namatay na John Regala ay may matindi palang may matindi palang samaan ng loob dito kay Philip Salvador. Matindi po ito pakinggan nyo to, matindi to. Philip Ipe Salvador, makinig ka at pakinggan mabuti ang pahayag na ito. Hindi ko layunin na hiyain ka o magsimula ng gulo. Nako, John Regala dati napakaangas talaga nito eh. Talagang may samahan ng loob kay Philip Salvador mapatay tayo dyan. Ang silang hanad ay gisingin ang kamalayan mo, pagliwanagin ang nalabo mong kaisipan. Ipe, kilala mo ako. Isa akong taong marunong rumispeto sa taong nararapat at karapat dapat na igalang. Kaya kong ibigay ang pinakamataas na antas ng respeto kahit sa isang hayop. Ngunit hindi ko kaya itong ipagkaloob sa isang tao na walang paggalang sa kanyang sarili at hindi lumalaban ng parehas. Patay ka na, Philip Salvador! Philip, lumaban ka na parehas! Grabe ka! Anong ginawa mo kay John Regala noon? Grabe, bago mamatay yung tao, may sama ng loob pala di umano sa'yo to. Grabe na to, Philip Salvador. Tapos ngayon tumatakbo ka senador, akala mo kung sino ang pinapakakuan mo. Philip! Philip! Hindi ako! Hindi ikaw, Philip Salvador! Sabi ni John Regala. Bawa action to. Hindi ako susuko sa'yo, Philip! Hindi ikaw ang tao! Iingal pa yung action star. Hindi ikaw ang tao! Philip Salvador, magpapatayo sa balahibo ko. Etong sa'yo! Putik, mukhang malaki ang no? Mukhang malaking talagang galit ni John Regala kay Philip Salvador, no? Ano kaya to? Lang ako may takot ito. Marami kang kaibigang maimpluwensya. Para Jason Reyes, Romy Diaz ba yun? Romy Diaz ba yun? Sorry. Doon ka nangihiram ng tapang para sa mga gawain mo na hindi matuwid sa iyong kapwa-tao o kapwa-artista mo. Pinagplaplanuhan mo ng hindi maganda at nais mo pa na alisin ang pinagkukunan ko ng ikinabubuhay para mapakain ang aking mga pamilya. Kaya hindi ka magtatagumpay. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Patay ka na, Philip Salvador. Alam mo, mahirap yung ganyan
Yung sinusumpa ka ng kaibigan mo, mahirap po yung ganyan. Yung sobrang galit sa'yo ng kaibigan mo, sinusumpa ka sa sobrang kasama mo, ang hirap po ng ganyan. Sabi ni Jan Estrada in English po, sabi po ni Jan Regala pala, nung in English, I always thought you are the best. I guess I always will. I always thought that we were rest, and that's way always still. Ayun po ang sabi ni Jan Regala, na hindi ka niya hayaan magtagumpay, patay ka na, Philip. Oh, Jan Regala. Kaya ito, huling paalala ko sa'yo na may kasamang pakikiusap. Itigil mo na yung mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Dahil kapag ipinagpatuloy mo pa ang mga plano mo sa akin, nasirain ang aking pagkatao, pagbintangan ako ng kung ano-ano, Kumbaga pinagbintangan pala siya ng kung ano-ano. Tapos sinira ang pagkatao, pare, ang hirap niyan. Sa mga kaibigan, yung dati mong kaibigan, sinisiraan ka. Siyempre si Jan Regala po siguro, pinagbintangan siya na siyempre addict. Galing siya sa droga eh. Pero yung mga ganong klaseng kaibigan po talaga, dapat hindi nyo inaano. Nag-hold back kayo sa pagsasalita nyo if ever totoo to Kasi po, ang mga kaibigan nyo, umaaari, kayo mismo ang nagbibigay ng totoong leksyon dyan. Hindi yung pinagkakalat nyo ang kasiraan ng kaibigan nyo. Mother, father. Kawawa po, Jan Regala, namatay pala na may sama ng loob kay Philip Salvador. Grabe, oh. cancer, wag. Ay, cancer. Pinapalbihan daw, sinisiraan daw siya. Tiniti ako sa iyo, isasama kita sa gusto mong pagdalhan sa akin. Isasama kita. Tandaan mo yan. Pero titiyakin ko sa iyo na mauuna ka dun. Mauuna ka. Bakit ako nakatitiyak? Dahil mas makapangyarihan ang Diyos ko kaysa dyan sa Diyos na sinasamba mo. Utek, no? Sabi, no? Mas makapangyarihan ang Diyos ko. Parang pelikula magsalita, no? Philip! Paano ba yung, Jan Regala? Philip! Mas makapangyarihan ang Diyos ko, Philip. Kaya sa Diyos mo. Kaya hindi ka ubra sa akin, kaibigan. Ganyan yan, di ba? Ganyan maglakad yan, siga-siga. Hindi ubra ang Diyos mo sa Diyos ko. Mas totoo ang pananampalataya ko sa Diyos ko. At alam ng Diyos ko ang puso ko. Wala akong inisip na masama o ikakapahamak ng aking kapwa. Oo. Inaamin ko naman. Tarantado akong tao. Oo, given yan. Tarantado. Tarantado talaga si Jan Regala. Tarantado talaga ng tao to. Ang dami talagang neto. Pero, yung oras na down na kasi yung tao, wag na nating i-down. Yung mga kaibigan yung down na, hayaan nyo na. Yung mga taong down, wag nyo nang i-down pa. 'Di ba? Meron po kasi mga kaibigan natin na down na eh. Kapag down na po yung kaibigan natin,
Halimbawa, tinitira ka, wag nyo nang patulan. Down na yung tao eh. Kumbaga, hindi nyo na level eh. Kung kayo nakakaangat, nakakaraos, tapos may barat sa'yo, pabayaan nyo na lang. Ayan po, ayan ang mga street thinking na payo ko sa inyo. Kapag yung kaibigan nyo, hindi, sa tingin nyo, hindi kayo nagmamayabang sarili nyo, hindi nyo naka-level, ang daming hugot sa kanya, inuhugot niya para sa'yo, hayaan mo na lang yon, mababang level na siya eh. Ngayon, eto kasi si Jan Regala, siguro, nasa down level siya, sinisiraan pa rin siya ng sinisiraan nila Philip Salvador. Di ba? Doon, sa kapwa, tarantado ko. Katulad ko rin tarantado. Pero nagbago na ako, Ipe. Binago na ng Diyos ang puso ko. At ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik doon. Sawa na ako. Ngayon, kung pinipilit mo na muli akong ibalik sa pinanggalingan ko, hindi kita papatulan. Hindi kita papatulan. Ha? Dahil hindi kita kalibel. Nako! Hindi. Totoo yan. Isa sa pinakamagaling na aktor to ha. Johnny Estrada, kilalang kilala. Idol ko nga to eh. Idol ko to. Ano ba yung pelikula niya na napakagaling? Nakalimutan ko lang eh. Yung para siyang baliw pero ang galing ng pagkaganap eh. Kalibel. Lulubusin ko na ang paalala sa iyo. Baka sabihin mo, nagkulang ako. Hello Romeo. Pang isang Bindeng, hello. Shout out. paraan para maayos mo lahat ng ito. Ako. Magbago ka. Maging totoo ka. Huwag kang paimbabaw. Nako, magbago ka daw, Philip Salvador. Huwag kang paimbabaw. Nako po. Sabi ni Jan Regala. Diba? Sabi ni Jan Regala. Sorry ha, ano kasi Jan Estrada, Jan Regala. Sabi ni Jan Regala. Diba? Alam mo, yung mga taong ganyan kasi, mahirap po to yung halos kinamatayan na ng kaibigan mo yung sama ng loob. Nako, ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Yung kaibigan mo may sama ng loob sa'yo, kinamatayan na. Nako po! Dadali mo yan habang buhay. Oh. Tama yan, di ba? Aurea Sanchez. Wag natin i-down ng mga kaibigan natin down. Halimbawa, yung mga kaibigan natin na nawalan na ng trabaho, tapos, syempre, nagkakaroon ng sama ng loob sa'yo, lumalapit sa'yo, hindi mo pagbigyan, dahil sapat lang yung pera mo. Pero wag na nating i-down. Kung talaga naiisip niya na mali ka, wag mo nang i-down, wag mo nang pagkapalat na, na ganon-ganon. Tulungan mo na lang. In other way na matutulungan mo, hindi man financially, ipasok mo ng trabaho, i-refer mo. Wag na nating i-down ang mga kaibigan nating down. Wag nyo nang patulan. Yan po ang magandang maipapayo ko sa inyo. Kasi yung iba sa atin, down na yung kaibigan nila, ipapakalat pa nila. Paparinggan pa sa FB. Wag na natin gawin ganon. Diba? Hindi po ang FB ang solusyon. Hindi po, walang pakialam ang ibang tao sa buhay niyong magkaibigan. Huwag niyong i-share sa ibang tao yan. Yung issue yung magkaibigan. Kaya ako, bihira ako mag-post sa FB. Dati mahilig ako. Pero ngayon, bihira na ako. Importanteng bagay na lang pinopost ko sa FB. Kasi hindi lahat ng nakikita nyo, totoo. Okay? At hindi lahat ng totoo dapat i-share mo. Nagkakaroon na tayo ng binabaliwala na natin yung privacy nating individual. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Oh. Kapag down na yung kaibigan mo, suportahan mo. Huwag mong i-down pa, ikaw pa magda-down. Ipo-post pa, grabe ka namang ano. Merong ganun nakikita ko eh. Tinatag pa. Grabe ka naman, ano.
wag mo akong kulit-kulitin. Ganon-ganon. Itatag pa, malalaman pa ng iba. Eh, ikaw rin nagdulot ng kamatayan sa kaibigan mo noon. Kay Kelly, utos ng Diyos to love thy neighbor. Tama, love thy neighbor. Tsaka sabi nga sa kanta, we are the world, we are the children. Lalong-lalo na dyan sa lagi mong hinahawakan. Mga salita ng Diyos yan, Ipe. Mangilabot ka. Kung di ka rin lang naman magpapakatotoo, Ipe, huwag mo nang hintayin. Ang Diyos pa ang magalit sa'yo. Nako, ang hirap niya, no, Ipe. Paano, grabe, ano ba to? Mr. John Regala, bumulong ka nga sa akin ngayon mula sa kalangitan. Masama ba talaga ugali ni Philip Salvador? Parang galit na galit siya, no? Masama ba talaga ugali ni Philip Salvador? Parang galit na galit siya. Kasi, alam nyo, ang taong mamamatay, malapit na sa, yung dying man, hindi po nagsisingaling yung dying man eh. Kasi pag yung dying man, yung taong malapit ng, alam nyo na, mawala, kunin ni Lord, lahat na ng bagay binibiling niya. Ngayon, kung si John Regala po, ganito na ang estado niya, talagang binubuhos niya na kay Philip Salvador, yung hinanakit niya, ay ba'y talagang baka kumpirmadong masama talaga ugali. Testament of a dying person, hey Wally. Tomo, di ba? Yan po, totoo yan, nasa ano yan, true to life yan, yung mga dying person. Pag nagsalita po sa iyan, pinagsabihan ka, makinig ka, itatak mo yan. Kasi nga, yan na yung naiisip nila. Kumbaga, huling habilin nila sa iyo yan. Dahil wala na silang dapat ilihim eh. Mawawala na sila eh. Kumbaga, habilin na yan na gold. Gininto ang habilin na yan from a dying person. Di ba? Oo, tignan mo, admitted sa court yan, di ba, your Filipina page. Ngayon, kung ganito talaga si John Regala, talagang masama siguro talaga ugali nito ni Philip Salvador. Totoo yan, Liberty Torino. Sa bagay, yung kay Chris Aquino pa lang, wala. Baka hindi mo kayanin ang galit ng Diyos. Tama, sabi ni Hey Wiley. Kasi anong mawawala sa kanila? Ganyan ang mga pasyente ko noon. Tama. Wala nang mawawala kayo sa dying person. Lahat sasabihin niya na. Lahat ng gusto niya para sa pamilya niya. Lahat ng gusto mangyari. Lahat ng gusto sabihin niya na. Kasi nga dying person na siya eh. Hindi mo kakayanin. Pasalamat ka. Nilalawakan ko pa ang pangunawa ko. Pinipilit kitang intindihin. Huwag na sanang umabot ang sigalot na ito sa kapwa natin pagsisisihan pagdating ng araw. Matanda Ma'am ka Pig na, Santiago. ngunit higit akong matanda sa karanasan sa iyo. Patay. Grabe, no? Grabe yung mga binibigkas ni John Regala, no? Titindi, no? Kung gusto mo ng aking pwesto, patunayan mong karapat-dapat ka rito. Dahil nagpagal ako para maabot ang upuang ito, hindi ako basta-basta tatayo. Hindi ko basta-basta pwedeng ibigay, lalo na sa isang katulad mo, na walang puso at walang malasakit sa kapatid niya sa industriya. Sana sa pahayag na ito, Walang puso pala si Philip Salvador, tsaka walang malasakit sa kapatid sa industriya. OMG! magising ko ang damdamin mo. Alam ko na kahit sa pinakamasamang tao
may isang butil pang kabutihang natitira sa kanya, sa puso niya. Baka yung isang butil na yon, umaasa ako na tumubo at magbunga ng higit pang kabutihan. Hindi ako naghahamon, Ibe. Pero handa ako lagi sa'yo. Nako. Sa gusto mo. Grabe, no? Parang ang tindi ng ugot, no? Hindi ako naghamon, Ipe. Pero handa ako lagi sa'yo sa gusto mo. Grabe, parang matinding alitan, eh, no? Nangyari. Hindi rin ako takot mamatay. Nako. Bago ka humarap sa akin, kailangan handa ka rin sa lahat ng bagay na pwede mangyari. Nako po, Nako, no? Parang, talaga, matinding, to. Hello, Sir Patricio Liampao. RPC Ball. Shoutout sa inyo, ha. Pinky MA, Merry Christmas. Kasi ayokong may lumuha eh. Nako. Ayokong nang may pamilyang iiyak. Nako. Grabe, no? Matinding alitan to. Matinding alitan to. Kumbaga, parang iba yung laman ng salita ni John Regale. May pamilya ka, may pamilya ako. Hindi ako magpapauna sa'yo. Naku po! Philip, hindi ako magpapauna sa'yo! Utik. Kamatamaan tayo nito, ah. Grabe, no? Pero, hindi rin ako ang mag-uumpisa ng ulo. Oh, Sana, nauunawaan mo ang nais kong iparating sa'yo. nako, yan po, ha. Yan po, ha. Ang alitang Philip Salvador at John Regala, napakatindi pala. Napakatindi. Lorna Liamas, hello. Chanel Paris. Yo Bugs, Merry Christmas. Richard De La Cruz. Bumait si John Regala na nagbalik sa Iglesia ni Cristo at lagi nang sumasamba. Totoo yan, totoo. Nag-Iglesia ni Cristo rin po yan. Si John Regala. Ayan po, ha. Nako, Philip Salvador. Ito po ngayon ang trending na video na binupukol kay Philip Salvador. Kasi nga po, ang sinasabi ng taong bayan, kung yung kaibigan mo nga at yung anak mo hindi mo natutulungan, paano mo matutulungan ang taong bayan? Kung si John Regala po, sinusumpa si Philip Salvador dahil nga daw po, masangsang daw po di umanong ang ugali. Ngayon, paano ka patatakbo na senador sa ganyang estado daw ng ugali? Ayan ang sinasabi ng karamihan ngayon. Ayan, kung mababasa nyo yung comment section, ayan ha, hindi nga marunong si Ipe mag-alaga sa anak niya, walang puso. Sabi ni Romeo, ayan no, wag iboto si Ipe, artista lang yan, walang alam yan. Sabi, matagal na to si Philip Salvador pala yung kaaway niya dito. Maigi pa ito, ang galing na kontrabida sa pelikula pero napakabait sa totoong buhay. Ayan no, buti pa ikaw John Regala. Sa kanila, puro kontrabida ka sa mga pelikula, sa tunay na buhay, ikaw pala ang bida. Putik, no? Grabe, puro galit kay Philip Salvador dito. Hunyang-uyang si Ipe. Sabi. Daming galit, oh. Puro ang sinasabi nila kontrabida sa pelikula pero siya pa ang bida. Totoo nga naman. Hindi ko iboboto yan si Philip Salvador, isip-isip ng 10 times.
Ayan ha, ayan po ang ating reaksyon dyan. John Regala versus Philip Salvador. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your serving. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.